title ng ating topic. Naniniwala po ako na ito pong message na to is really something na talagang kailangang pag-usapan sa loob ng church and really na kailangang itopic sa harapan o sa pulpito. Kasi po, lahat po kasi ng bagay na ating pong naiisip and even ginagawa ay lahat direkta sa ating utak. So, kapag maganda yung thoughts na lumalabas sa utak mo, so basically, maganda yung output na pinapakita ng actions mo. Now, kapag hindi naman din maganda, something needs to parang i-attend o kailangan i-address sa iyong isipan. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, ito pong topic na pag-uusapan natin ay hango po sa booklet ni Bishop Emmy and ang title po ng booklet is Handling Your Thoughts the Grace Way. So, I'll just tawag dito, ginawa ko na lang din po nakaparehas nung title ng message natin ngayong gabi, yung title nung booklet na pinagayahan ko po. And now, so gaya po ng sinabi ko sa inyo na isa po sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng renewed mind o yung may maayos na thoughts o isipan is yung pagkakaroon ng magandang response sa kahit na anong bagay na dumadating sa buhay mo. It's either maging problema man yan, o it's either maging problema o maliit na problema o malaking problema man yan, you will respond with right mind or sound judgment dahil maayos yung pag-iisip mo. Di po ba? Amen. Now, what if I tell you na ang pag-renewed ng mind ay may isang malaking papel. May isang malaking papel sa buhay ng isang Kristiyano. Other than sa mga sinabi ko kanina, meron po siyang malaking papel. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano po yung epekto nito ng pagkakaroon ng renewed mind sa ating buhay Kristiyano? Amen po ba? Amen. So, naalala ko lang po na naalala ko po tuloy yung isang anonymous Christian writer at sinabi niya dito sa sinulat niya, we cannot walk in transformation, sabi dito, while holding on to the world's mindset. Which is totoo naman po ba? Totoo naman po, di po ba? So sabi niya, true change begins in the renewing of our mind. So, ito rin po ang aking motibo at panalangin ngayong gabi na ang bawat isa po sa atin ay lalabas ng kwarto na ito, na i-embrace ang bagong kaisipan na nagmumula sa salita ng Diyos at bibitiw sa mga makamundong kaisipan. At tatanggalin natin yung mga wrong mindset sa ating isipan if you will just allow me of your undivided 40 or 50 minutes of your time. Amen po ba? Amen. So, yeah. So, gagawin po natin next, okay? Babasahin ko po yung ating passage today. And then, after po nun, magpe-pray po tayo. Then after po nun, umpisahan na po natin gawin yung mga objectives natin. Okay po ba? So, by the way, ito po pala yung ating mga objectives ngayong gabi para mas mabilis lang po nating matutunan yung mga bagay-bagay. So, una po sa objectives natin, how we can renew our mind. So, gaya po ng topic, handling your thoughts. So, syempre, kailangan natin malaman kung paano nga natin gagawin. Tapos, pangalawa, why we need to renew our mind. So, ayan po yung sinabi ko kanina, isa sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng renewed mind, pag-uusapan natin ngayon, ayan doon yung sa point na objective number 2 natin. And then next, what kind of mindset should we be renewing our minds from? So, yun po yung pangatlo. Then, huling-huli, syempre, is yung life application natin. Amen po ba? Amen. Now, so let me read our passage for tonight. So, it will come from Romans 12, verse 2. And it says here, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing,
and perfect will. Let's join me in prayer. Lord, we're thanking you, Panginoon ko, sa opportunity, Panginoon ko, na babasahin namin yung inyong salita. Babasahin namin, Panginoon, nakasama kayo. Panginoon, salamat, O Diyos, dahil magiging posible ang pag-unawa namin, Panginoon ko. Sa bawat mensahe at sa bawat bagay na gusto nyo sabihin ngayong gabi dahil nanguusap na kayo ngayon pa lamang, Panginoon ko, sa mga puso ng mga taong a-absorb. Panginoon ko, prepare nyo po yung hearts namin and yung mind namin nang sa ganon. From this day on, Panginoon ko, tatatak sa aming isipan why we need to renew our mind. Father, thank you for this time. All this we ask in your name, Jesus. Jesus, amen and amen. Amen. Okay. So, kagaya po ng sinabi ko, sasagutin po natin yung mga objectives na binasa natin kanina lang. Pero bago yun, para lang para lang tuloy-tuloy yung discussion natin. Magkakaroon lang tayo ng short recap para naman po dun sa mga bago din po na attendees, imasundan po nila. Ano yung mga topics before na pinag-usapan na concerning about renewing of your mind. So, ito po yung sa harapan po ninyo, ito po yung short recap lang naman po ng ating mga napag-usapan before. So, you remember, before pinag-usapan po natin na ang tao po ay composes ng tatlong katauhan po. Naalala niyo po ba yung triune being na sinabi sa 2 Thessalonians? Na sinabi, meron daw tayong body, meron din daw tayong soul, at meron din daw tayong spirit. Okay? Tapos, kaya tayo tinatawag na triune being, sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 23. Now, ang reality po kasi is, lahat po ng mga born na tao ay makasalanan, lahat po ng born na tao ay meron pong dead spirit, kagaya po ng nakikita nyo sa screen. And it's all because tayo po ay nanggaling kay Eva at Adan. And as we all know, hindi ka tinatawag na makasalanan dahil nakagawa ka ng pagkakamali, tinawag kang makasalanan dahil galing ka sa kanilang ugat. Amen po ba? Now, eto ngayon yung senaryo. Nang nakilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, binuhay muli ng Panginoon ang ating dead spirit. Kaya naman tinatawag na born again spirit. So meron na akong isasagot sa workmate ko kasi tinatanong niya ako, ano ba yung born again? Ano ba yung born again? So ito na yun. So, gaya po na sinabi ko, meron po tayong born again spirit, meron tayong, and now, dahil nakilala na po natin si Jesus, meron tayong body, meron tayong soul, and meron tayong born again spirit. Nung tayo po ay kumilala sa Panginoong Jesus, at ngayon, yung born again spirit po natin, dahil siya po ay perfect na, yung act ng pagbo-born sa Kanya ay tinatawag pong regeneration. Mababasa niyo po yon sa Titus 3 verse 5. Now, instant po yon. The moment na tinanggap mo si Kristo, instantly meron ka ng born again spirit. Hindi mo yun mararamdaman sa soul mo, hindi mo yun mararamdaman sa body mo, pero yung spirit mo, yung nabuhay ulit. Now, glorification naman po, pag sa body, naalala niyo po ba yung tinapik natin sa mga Bible studies na meron tayo, glorification, kapag sa araw po na ma-meet po natin si Christ, meron daw po tayong glorified body. Hindi ito yung same body na meron tayo, pero ang description ng Biblia sa Philippians 3:5 ay para daw tayong mga buto na tinanim tas naging puno. So anything na hindi mo nakikita sa buto, makikita mo doon sa tumagong puno. So parang ganun din daw yung glorified body natin. So kung ngayon nakikita nyo ako na walang abs, sa glorified body ko, baka makita nyo na yon. Amen po ba? Hindi, basically ganun. Yun yung description. Kasi ano ba naman yung makikita mo sa buto? Bilog lang siya, di ba? So kung wala kayong nakikitang mga bicep na malalaki sa akin, baka sa glorified body ko, ando doon makikita nyo na yun. Amen po ba? So yun lang po yung description. Tapos pangalawa po, which is, kaya ako po ni-recap talaga kasi ito po yung pag-uusapan natin, yung soul. Kasi po yung soul consists po ng mind, emotion, and will. So siya po yung pag-uusapan natin na based po sa mga previous topics natin,
ang soul po ay dahan-dahan pong binabago sa pamamagitan ng process na sanctification. Amen. So, mababasa niyo po yun sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Now, na malinaw na po sa atin, naalala na po natin yung mga previous na napag-usapan natin concerning this renewal of mind. Kasi po, itong exactly mga illustration na to, gagamitin po natin mamaya sa paghimay-himay ng verse na binasa natin kanina, which is Romans 12, verse 2. Amen po ba? Amen. So, let me just read to you 2 Corinthians 3, verse 18. Sabi rito, and we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness, with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Amen. Amen. So, gusto ko lang po malaman, kanino pong likeness tayo magiging kapag tayo po ay naging mananampalataya ng Diyos, likeness of God. Amen po ba? Tapos, ano pong measure ng transformation? Instantly po ba? Sinabi rito, instantly po ba yung transformation? Kailangan kapag mananampalataya ka ng Diyos, dapat immediately, bago na yung mindset mo. Ganun po ba yun? Hindi po. Sabi po, with ever-increasing glory, or parang sa ating pong panahon, kumbaga merong time period na pinag-uusapan at dahan-dahan po na tayo unti-unting binabago sa mindset o sa kahalintuladan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, Grace Unlimited Church, in light of the grace God is giving us sa time period ng transformation, is maging ganun din tayo ka-gracious sa iba. Kasi po, we all have different time pacing na pagdating po sa pagbabago at pagdating po sa pag-transform o pag-renew ng ating mind. Yung iba mabilis matuto, yung iba medyo slow pero matagal silang makalimot. May mga tao naman na ang bilis matuto pero ang bilis din namang makalimot, di ba? So in short, iba-iba po ng pacing. So huwag po tayong maging judgmental, especially sa mga buhay ng bawat isa na narito, especially kayo mananampalataya ng Diyos. There will be no judgment. Okay? Kasi lahat po tayo ay ginawa ng Panginoon, iba-iba, iba-iba ng character, iba-iba ng mindset, iba-iba ng pacing. Amen po ba? So, gusto ko lang po sabihin, maging gracious din po tayo sa iba. Amen po ba? So, ito po kasi yung goal natin. Ang goal po natin is to think like Christ, to feel like Christ, which is yung emotion, and to act like Christ. So, among these three po, which is compasses ng soul natin, ang pinaka-targetan natin, which is ito yung topic natin, yung thoughts, is yung mind. Kasi yung mga bagay na nararamdaman mo o mga bagay na ina-action mo comes directly from your mind. So, dahil siya yung punot dulo at siya yung ugat ng mga bagay na to, siya yung pag-uusapan natin ngayong gabi at siya yung popokosan natin. Amen po ba? So para kahit magkaroon kayo ng maraming thoughts sa isipan mo, either good man yan o either bad man yan, alam mo kung alin lang yung mga thoughts na doon, yung ipuput mo into action. Amen? Amen. So, now, at dahil ang mind natin, dahil ang target natin is to have mind like Christ, so let us be honest to ourselves, wala po talaga dito normally na kagaya ni Kristo. Amen po ba? So kaya naman po mahirap po para sa isang katulad po natin na merong natural o makamundong isipan na in the same time magkakaroon din ng mind ni Kristo. It will takes renewing of your mind. Amen po ba? Amen. So, lahat, yung gagawin po natin na discussion patungkol sa pag-renew ng mind will start and begins by acknowledging first na kailangan po muna natin mag-renew. Else, pag naisip niyo po na hindi po natin kailangan mag-renew, stop na po natin itong usapan na to. Amen po ba? We really need to renew our minds. Amen? And we need to acknowledge that we have to renew our mind first. Amen? Amen. So, mga kapatid, ini-establish ko lang po muna yung mga facts
and mga truths na patungkol sa pagre-renew ng mind. So, now, ready na po tayong sagutin yung objective number 1 natin. So, ito po yung objective number 1 natin na binasa natin kanina. Ay, napipindot ko siya. Ayan. Okay. Sabi dito, number 1, how we can renew our mind. So, base po sa sa librong sinulat po ni Bishop Emmy, na isang paraan lang daw, nag-iisang paraan lamang daw ang kailangan natin gawin para ma-renew ang ating mind. At ito ay ang cooperation with God. Ito lang po yung ito lang daw po yung tanging paraan para tayo ay makapag-renew ng mind. Cooperation with God in the process of sanctification, which is yung kanina pong kinaklaro na, sinasabi natin na, nirecap natin kanina na ito yung dahang-dahang pagbabago sa iyo ng Diyos. Kailangan mo makikooperate o makipagtulungan sa Diyos sa proseso ng sanctification. O ba, syempre, di ba? Kung hindi ka naman makikiisa talaga sa Diyos na baguhin yung isip mo, well, definitely, na walang mangyayari sa kaisipan mo, it will be the same state nung bago kanya makilala. Amen po ba? So we really need na makikooperate sa Kanya. Ang tanong, paano tayo makikipagtulungan sa Diyos sa proseso ng sanctification? Siyempre, yun yung next na itatanong mo kung gusto mo talagang i-renew yung mind. Well, eto po yung mga dapat po nating gawin para tayo po ay makipagtulungan sa proseso ng sanctification. So, hindi ko na po siya iisa-isahin na i-discuss as we remember doon po sa topic po natin na Anakaino, kung naalala nyo po, is diniscuss po natin. So, what I will just do is, babasahin ko po siya just to refresh kung ano po yung napag-usapan natin. Okay po ba? So, sabi rito, reading God's Word regularly. Second is, hearing God's Word attentively. Then sabi rito, studying God's Word seriously. Pang-apat po, meditating God's Word thoughtfully. And last, applying God's Word immediately. Amen. Thank you so much. So disclaimer lang po, para lang po klaro sa lahat at sa ating pag-uusapan. Hindi po natin ginagawa itong set ng works na meron po tayo sa harapan natin para po pilipitin yung Diyos na ibigay sa atin yung grasya o kaya ibigay sa atin yung mga bagay na pinagpe-pray natin. Ginagawa po natin ito pong mga bagay na upang ginagawa natin itong mga bagay na dahil siya po ay resulta ng grasya na natanggap natin sa Panginoon. Tandaan niyo po kapag pinag-uusapan yung work sa ilalim po ng grasya, lagi po siyang result. Kumbaga, ano yung naging resulta ng grasya na natanggap mo. So, yun yung ito yung mga resulta. Nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nag-aaral ka, tila ba parang isang bunga dun sa puno. Di ba yung puno, hindi naman natin pinapressure, mamunga ka, di naman ganun, di ba? So yung puno, kusa siyang nagbubunga. In the same way, ganun din dapat daw sa buhay ng isang Kristiyano. Kung gusto mo na magkaroon ng renewed mind, dapat ang bunga mo talaga is nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Parang kapag pagka may invitation ng Bible study, parang may excitement ka kasi makakarinig ka ng salita ng Diyos eh. Tapos ganun din sa pag-study, tapos ganoon din sa pag-meditate at saka pag-apply nito, dapat may ganoong excitement. Else, parang lalabas sa'yo is parang ginagawa mo lang yun kasi either napipilitan ka o either, alam mo, gusto ko mahawa sa akin si Lord gusto ko ibigay niya sa akin to, ibigay sa akin. Hindi po ganoon. Ginagawa po natin yung mga set ng works sa ilalim ng grasya dahil yun po ay resulta. Amen po ba? Amen. So, ngayon, tawag dito, sino po sa crowd, sa church meron tayo ngayon, yung hindi pa part ng ating Bible studies, yung 4 na Bible studies group na meron tayo. Sino po rito yung hindi po kayo part? Hindi pa. Si Ate Janet. Thank you, Ate Janet, for being on. Sino pa po? Silang 3 daw. Okay. We really encourage you
na maging part po kayo ng ating pong Bible studies. Kasi po yung iba po sa mga tanong na meron kayo or even sa mga bagay na nasa isipan nyo tapos gusto nyong itanong, hindi kasi natin ma-discuss dito sa pulpito kasi else hindi tayo matatapos. Pero sa Bible study, napag-uusapan po yung ganon. So, we really do encourage you na maging part ng kahit alin po sa ating mga Bible study group. Amen? Amen. Okay, so let me just read to you Romans, So clear na po tayo sa objective number 1 po natin. So para po tayo makapag-renew ng mind, kailangan po tayo makikooperate sa Panginoon in the process of sanctification. Amen po ba? Amen. Now, let's go to our second objective. Sabi rito, why we need to renew our mind. Magandang tanong po yun. Sabi rito, why we need to renew our mind. So let me just read to you kung ano po yung binasa natin kanina na passage. In Romans 12 verse 2, sabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, ang tanong, why do we need to renew our mind? So, aside from the fact na ang goal natin ay magkaroon ng mind like Christ, kailangan din daw po natin ma-renew ang ating mind para ma-realize ang kabuuan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kabuuang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. So, pag sinabi po kasing kabuuang pagpapala ng Diyos, isa lang po talaga yung parang nasa isipan natin, which is true. Ang word na nasa isip natin, walang iba kundi ang charito. Everybody say charito. Amen. So, yung charito po, gaya po ng mga inaral natin in the past, galing daw po siya sa Ephesians chapter 1. Ayun, chapter 1 verse 6 wherein sabi ron sa chapter 1 verse 6 is, He made us accepted. He made us accepted. So yung word na accepted po doon is derived from the Greek word charito. Ang ibig sabihin po sa original Greek word ay blessed and highly favored. So ito na talaga yung sum up ng ating pagpapala o kabuuang pagpapala natin sa Diyos. So yung charito po, compasses ng, andyan po yung blessing ng redemption, tapos hindi lang po basta redemption. Sabi doon, eternal redemption naman sa Hebrews 9:12. Tapos nandiyan din yung kaninang sinabi ko, yung glorification of body, doon sa Philippians 3:2. Now, kung mapapansin niyo po, itong mga blessings na to, ito yung mga blessings na makukuha mo lang kapag nakita mo na uli si Kristo o kapag ikaw ay namatay na. Pero ang totoo, meron pa pong ibang blessing aside from makita mo si Kristo sa langit. Andun din po yung prosperity, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8 to 9, sabi nga doon na siya, bagamat mayaman, naging mahirap, nang sa ganun sa kanyang kahirapan, tayo ay maging mayaman. So isa yun sa mga blessing na natanggap natin kay Kristo while we're still here on earth. Tapos pangalawa po doon, healing. Healing daw po. So sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, by His stripe, o sa kanyang mga sugat, tayo daw po ay magaling. Amen? Amen. Kasama din po doon yung resilience. Medyo hindi ko lang po na-edit yung part na yun. Sabi ron, sa resilience, heart press on each side but not crush, perplexed but not in despair. Napapansin niyo po ba yung mga Kristiyano kahit anong pressure, kahit anong hirap, still parang on his parang posture niya, hindi siya na-pressure, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kasi isa po yun sa mga blessing natin, talagang matatag po tayo dahil po kay Kristo. Amen po ba? And
alam niyo po na itong list na to, ito lang po yung nagkasya dun sa slides ko. Pero to be honest, ang haba po ng list ng pagpapala natin kay Kristo. And all those na blessing, mapalangit man, o mapablessing na nasa lupa pa, is lahat yun composes or sum up or all-inclusive sa salitang charito. Now, ito po kasi yung kaso. Okay. So, sa ating pong born-again spirit, diniposito ng Diyos ang blessing o yung charito life blessing natin sa ating born-again spirit. And gaya po ng binasa natin kanina, para daw po siya ay makapunta o mag-manifest sa ating mga katawan o natural body, you have to renew your mind. So gaya po na nakikita nyo sa ating diagram dito, binablock ng renewed mind yung charito blessing. Ano nyo po ba na kapag may mga Kristiyano na pag sinabihan ka ng pagpapala ng Diyos, parang sa loob-loob niya, ay parang hindi yan totoo eh. Ay, alam mo, parang parang ganito eh. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Ikaw palang binablock mo na yung blessing. Kaya, sinasabi ni Pablo sa sulat niya, i-renew mo yung mind mo para magkaroon ka o para ma-release mo yung blessing o yung charito life na pagpapahala sa iyo ng Diyos sa natural body mo. Let me just show you kung anong sabi exactly doon ni Pablo doon sa Romans 12 verse 2 na binasa natin. Sabi dito, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. So His good, pleasing, and perfect will. So two words ang gusto ko pong i-focus ninyo dito sa verse na to, na may dalawang Greek word value. So una po doon, una po doon is renewing, which is renewing of your mind. And then second po is yung word na approve. So ito pong dalawang to ay merong Greek word value. At una po muna nating discuss kung ano yung ibig sabihin ng renewing. Sabi po rito, pag sinabi pong renewing, galing po siya o derived sa original Greek word na anakaino, which is combination siya ng dalawang Greek word pa na una is ana, pangalawa is kaino. Yes, ang galing niyo po. So, yung ana, ang ibig sabihin niya, change, while yung kaino naman, ang ibig niya sabihin, new. So, ibig sabihin lang po sa atin ng ana kaino is change it, make it new. Change it, make it new. So, para mas mabilis pa i-summarize is yung Biblia, sinasabi sa atin na learn to think the new way. So, yun po exactly message sa atin ng Ana Kaino. So, the Bible simply tells us na learn to think the new way at dahil po sa statement na to, ito pong Ana Kaino, kung mapapansin nyo, change it, make it new. So, ang forma niya is pautos. So, parang sinasabi niya na sinasabi ng Biblia sa atin na tayo po'y inuutusan ng Diyos na baguhin natin ang ating kaisipan. Which makes this verse na binasa natin as renewing our mind is our responsibility. Hindi po responsibility ng asawa mo, hindi po responsibility ng parents mo na baguhin yung pag-iisip mo, responsibility mo na baguhin ang iyong pag-iisip. Yan, amen. So, and yun po para sa ating what happened? Okay. So, yun po yung yun po yung first word na ating pong dinerive dun sa Romans 12 verse 2. Yung pangalawa naman po, which is sinabi ko kanina, approve. So, gaya po ng nakita nyo kanina sa diagram. Yan, thank you so much. Yan, yung pangalawang word po is yung approve. At sabi dito,
Yung approve daw ay galing sa Greek word na dokimaso. So everybody say dokimaso. Yes, amen. So ang ibig sabihin lang daw po ng dokimaso is release. Ang ibig sabihin daw po ng dokimaso is release. So kapag nirephrase po siya para i-apply kung ano yung totoong value o yung meaning ng words, malalaman mo na sinasabi niya, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and release what God's will is. Yun din po yung ibig sabihin nun. Now, ilagay natin siya dun sa diagram na kaninang pinapaliwanag natin. So sabi dito, yung renewed mind, ang ginawa niya, pinadaan niya yung charito from your born again spirit, passing through your soul, tapos mangyayari magmamanifest siya sa iyong katawan. Yun po yung gusto sabihin sa atin nung word na yung Romans chapter 12 verse 2 sa word na dokimaso. So kumbaga bawat isa, this is what we really dream of na alam mo yun, na habang nabubuhay pa tayo, habang bata pa tayo, maranasan natin, mahalasahan natin, at ma-experience natin ang kabutihan ng Diyos. Pero mag-uumpisa yun when we renewed our mind. Amen po ba? Amen. So, sino po dito, gusto nyo pong maranasan yung kabuuang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay? Yeah, amen. 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 Thank you, Lord. But surprisingly, may mga iba hindi nila gusto yung hindi sila nagtaas na kamay. Pero, teka. Nauli lang ng action. Okay. Tawag dito, sino naman po sa inyo rito yung tipong Mike, siguro yung kukunin ko na lang na blessing is yung blessing na lang na nasa langit para hindi ko na kailangan mag-renew ng mind while I'm still here sa lupa. Sino po sa inyo yung tipo ng ganun? Hindi na kayo mag-renew ng mind kasi gusto nyo yung mga blessing na lang nasa langit yung makuha ninyo. Kung naka-witness na po kayo ng alam mo yung mga tao doon sa hospital, yung pinagpe-pray mo sila ng kaligtasan, yung alam mo yung halos may mga taning na yung buhay, tapos pinag-pray mo, tanggapin mo si Kristo Jesus, tapos ipapanalangin mo siya after niyang ma-declare na si Lord ay kanyang tagapagligtas. O kaya naman yung mga tao sa noong araw kasi, uso po kasi yung death penalty. Yung mga tao sa death row, lalapitan mo sila, tapos pag-pray mo sila, tapos tanggapin mo si Kristo, ganito, ganyan, tapos ikaw ay muling mabubuhay after mo mamatay, tipong ganon. So yung mga ganon pong klase ng tao na halos wala ng chance para ma-renew yung kanilang mga kaisipan, ay makikita, maniwala po man kayo sa hindi, ay makikita natin sa langit. Kasi po hindi po requirements ang pagpunta sa langit na mag-renew ng mind. While ikaw na naririto sa lupa, kung gusto mo maranasan yung pagpapala ng Diyos, yung kabuuang pagpapala ng Diyos sa buhay mo, you have to renew your mind. Amen. Naalala niyo po ba yung eksena po doon sa Skull Mountain wherein si Kristo po napako, tapos yung nasa kanan niya, inacknowledge siyang Diyos by saying, Jesus, dalin mo ko, isama mo ko, kung saan ka ba paparoon, isama mo ko. Yung tao na yun, wala na siyang chance na ma-renew yung mind niya. Pero dahil he accepted or he acknowledged the Lordship of Jesus, anong reply sa kanya ni Jesus? Sabi niya, today, isasama kita doon. Amen? So, ang gusto ko lang po sabihin, hindi po siya requirement kung makapunta ng heaven, pero unfortunate for them kasi hindi na nila naranasan yung pagpapala ng Diyos dito sa lupa. Ano lang po yung gusto kong sabihin? Ang gusto ko lang pong ihayag sa inyo is kung nakikita nyo po ang inyong sarili na mabubuhay pa ng matagal, in the light of gospel that we just read, we encourage you to renew your mind. Encourage you to renew your mind and miss
nothing from the blessing of God, from the blessing God intended for us. Amen po ba? Amen. Amen. So, klaro po yun, no? Klaro po yung second natin, second objective po natin, bakit kailangan po natin mag-renew, is para po maranasan at mai-release po natin yung yung kabuuang pagpapala ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-renew ng ating mind at mag-manifest yun sa ating mga katawan. Amen po ba? Amen. Okay, so eto naman po yung ating objective number 3. Objective number 3 po natin is what kind of mindset should we be renewing our minds from? So, what kind of mindset should we be renewing our minds from? So, let me just read to you Romans 8 verse 6. Sabi dito, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Okay, sabi dito, so meron dalawa daw mindset base sa verse na binasa natin. Yung isa, carnally minded, at yung isa naman daw ay spiritually minded. So let us define this mindset. So, disclaimer lang po bago tayo magpatuloy sa pag-define itong mga mindset na to. So, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na wala pong condemnation sa loob at sa ilalim ng grasya. Amen po ba? So, nire-reveal po natin yung mga salita na ating pong nabasa upang maging liwanag po sa ating mga paa. Nang sa ganun po malasahan po natin at marinig po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi naniniwala tayo na yung salita ng Panginoon ay boses ng Panginoon. Amen? So, dahil ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng katotohanan, itong katotohanan na po ito ang magpapalaya po sa atin. Amen? Amen. So, ito po yung unang klase ng mindset na nabasa natin. Ang una po doon ay carnally minded. Sabi niya rito, yung carnally minded daw ay galing sa original Greek word na sarx. Everybody say sarx. Okay, hindi po siyang shark, iba po yun ha. Ito, sark po ito. Nang ibig sabihin po ay natural and sinful. Pag sinabi pong sark, natural and simple. So, so ibig sabihin, kung carnally minded, naturally minded, and sinful minded, so muna natin siya ulit, i-breakdown muna natin siya ulit sa dalawa. So sabi sa natural minded, means to have mind controlled by your natural senses, which is obviously yung sight mo, yung smell, yung touch, taste, and hear. Now, don't get me wrong, guys. Yung mga natural senses natin ay helpful sa pag-relate with natural things sa buhay natin. Katulad po ng pagmamaneho, di ba? Siyempre, kailangan mong gamitin yung eyes mo. Hindi ka pwedeng pumikit tapos else hindi mo makikita yung mga nasa harapan mo. Amen po ba? So, yung yung mga natural senses po natin, helpful siya sa mga natural things na ginagawa natin. Pero, pag ginamit mo siya sa pakikipag-relate sa Panginoon, that would be very wrong. Pag ginamit mo yung natural senses mo sa pakikipag-relate sa Panginoon, that makes it very wrong. Sabi po rito, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith, which is spiritual sense, and not by sight, which is yung natural sense po natin. Amen? Amen. So, Paul understand, o parang sinasabi sa atin ni Paul, na hindi natin pwedeng gamitin, based sa verse na binasa natin, ang pakikipagrelasyon sa Diyos gamit ng ating mga natural senses. Bakit kanyo? Kasi yung Panginoon na wino-worship natin o pinagsisilbahan natin ay Diyos na Espiritu. Sabi po sa John chapter 4 verse 24. I believe nandiyan siya. Anyway,
Sabi po rito sa diagram, balik mo lang muna tayo saglit sa diagram. Sabi po rito, yung body natin, syempre ginagamit niya yung natural senses niya, which is yung sight, smell, taste, touch, and hear. While yung born again spirit naman natin, which is siya po talaga, yung nakikipag-relate sa Diyos, at ginagamit po natin nung ating spirito ay ang pananampalataya. Mamaya i-reveal natin saan galing itong pananampalataya na to. While ano yung trabaho ng soul, which is yung kaninang nasabi ko na pag-uusapan natin o yung target natin pagpukosan, ng trabaho po niya, decisively choose. Sabi dito, decisively choose whether he or she will use natural sense or spiritual sense. So kapag yung body daw na parang nagkaroon siya ng engagement sa mga natural things in life, sasabihin ng soul, gamitin mo yung natural sense mo. So, syempre, ikaw, yun yung gagawin mo. While, kapag nakikipag-relate ka naman sa mga spiritual things, especially sa Panginoon, use your faith or use your spiritual sense. Yun lang po yung sinasabi nung diagram na narito. So, yung soul mo, siya yung magsasabi sa'yo, anong gagawin mo on that time? Amen po ba? Amen. So, now, gaya po ng sinabi ko sa inyo, yung born again spirit po talaga natin ang nakikipag-relate basically sa Panginoon. At dahil po spirit siya, syempre siya lang din po nakakaunawa things from the spirit. At dahil po yung Diyos na sinasamba natin, sabi sa John 4:24, which is ito po pala yun, God is a spirit. God is spirit. Kaya po yung born again spirit po natin, siya lang po talaga yung nakikipag-relate sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya naman, in the light po ng bagay na nabasa natin, i-train po natin ang ating mga soul. I-train po natin ang ating mga soul na piliin ang spiritual sense kapag nakikipag-relate sa Diyos at utusan mo yung mind mo na i-disable ang lahat ng natural senses mo when dealing with God. Sabihin mo sa soul mo, utusan mo yung body natin na i-disable yung mga natural senses mo kapag ikaw ay nakikipag-relate sa Panginoon. Katulad na lamang po ng worship. Ang worship po ay isang spiritual activity kung saan wini-worship po natin ang spiritual God o yung Diyos na espiritu. So, i-train mo yung soul mo na pag nasa worship service ka, i-disable ka mo yung mga natural senses mo. Instead, sambahin mo yung Diyos na espiritu na actually nasa harapan mo, pinanonood ka. So, you will not mind kung anong sasabihin ng katabi mo. You will not actually mind kapag napansin mo yung worship parang wala sa timing o wala sa tono. You will never mind it kasi nag-worship ka, you know God is watching you. Yun yung actually faith na meron ka. Amen po ba? I mean, that's how faith works. Yung bagay na hindi mo naman nakikita ng iyong mata, pero nakikita ng iyong spirito is actually faith. Amen po ba? Amen. So, if you will just actually understand na yung spirit mo po ang nakikipag-relate o nag-worship sa Panginoon, you might hear talaga sa soul mo kung yung sinasabi ng born again spirit mo na, ano ka ba, mag-worship ka, yung Diyos nanonood sa'yo. Lalong-lalo na kapag dun sa lyrics ng kanta, narinig yung Jesus Christ, you might hear na sinasabi ng born again spirit mo, kung nauunawaan lang ng soul mo na, alam mo, yung name na yan yung very reason bakit ako nabuhay muli. Lakasan mo yung worship mo. Yes, well, it might not exactly the narration, pero yun po yung totoo. Yun po yung totoo. Amen po ba? Amen. So, kaya po tayo po ay nakikipag-relate sa Diyos, disable nyo yung mga natural senses mo and instead, operate or activate your spiritual sense. Amen? Amen. Ang importante po rito is we will learn how to walk or how to relate with God by faith and not by sight. Amen po ba?
Amen. Amen. So, now, Hebrews 11:6 says, sabi dito, but without faith, which is spiritual sense, it is impossible to please God. Yes. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, just wanted to encircle yung word na please. Yung please po rito ay merong original Greek word na euarestos. Euarestos, which means fully agree with. Yung please, yung word daw po doon na please, means euarestos sa original Greek word na may ibig sabihin na fully agree with. Now, kapag nireplace natin yung verse, ito po yung mababasa natin. Mababasa po natin, but without faith, it is impossible to fully agree with God. For that he come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek. Amen. Amen. So, sabi rito, without faith, you cannot fully agree with God. Fully agree with God in what? Fully agree with God in what? Sabi rito, fully agree with God in everything the Word of God. Fully agree with God in everything the Bible tells about Him and His goodness towards us. Everything the Bible tells about Him and His goodness towards us. Mike, alam mo ba, sobrang convinced ako na yung Diyos na sinasamba natin is a God who is powerful, a God who is omniscient and all power. Kaya nga wino-worship ko siya eh. Pero pagdating sa kabutihan niya sa buhay ko, parang, alam mo, medyo lang eh. Parang yung mga pangako, ilistahan ng mga pangako ng Diyos, parang ito, okay ito. Tapos ito, parang duda ako dito, parang never pa naman, tingin ko hindi gagawin ng Diyos sa buhay ko eh. Meron po ba kayong kilalang ganon na taong duda sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Meron po ba kayong kilalang ganon? Alam mo, church, if we will just be honest sa mga sarili natin, we're actually the one at some point ng buhay natin or at some promises of God na duda sa kabutihan ng Panginoon. If we will just be honest sa mga sarili natin. It might be because sa condition na meron ka. It might be because sa past experiences na nagdaan sa'yo or of whatsoever. But church, let me tell you this. Let me tell you this. Alam mo ba kung bakit hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ba kung bakit hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Kasi hindi ka sang-ayon sa kabutihang gagawin niya sa'yo. Hindi ka sang-ayon sa mga kabutihang sinabi niya, nakalista pa nga eh. Pero hindi ka sang-ayon doon sa mga kabutihang gagawin niya sa'yo. Nalaman po natin sa Genesis 1 verse 26 na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng buong authority sa lahat ng bagay na gumagalaw in the face of the earth. And to be honest, kasama ka doon. Kaya naman, hindi gagawin ng Panginoon na panghimasukan yung buhay mo kung hindi ka sang-ayon. Hindi gagawin ng Panginoong Diyos na panghimasukan ng buhay mo kung hindi ka sang-ayon sa Kanya. Kaya naman po, tinuturo po sa atin o pinipreach sa atin ni Paul that we should fully agree with God. Hindi po parang, ito yung listahan ito lang tingin ko yung gagawin sa akin ng Diyos. Hindi. Fully agree with, ibig sabihin po nun, fully, hindi po partial, hindi po parang mangilang-ilang bagay lang sa katotohanan na sinasabi ng Diyos, kundi lahat ng bagay na sinabi ng Diyos sa kanyang pangako, paniwalaan mo. Else, hindi gagawin sa iyo ng Diyos yun. Hindi niya panghihimasukan yung buhay mo.
Amen po ba? Hindi babawiin ng Diyos yung mga bagay na sinabi niya in the past for the sake lang na matwist sa part na to, sa sa New Testament. Hindi po. Yung Diyos po na pinagsisilbahan, sobrang tapat po niya na kahit po tayo hindi po tapat sa buhay natin, tapat po yung Diyos. How much more sa pagiging tapat niya sa sarili niyang salita. Hindi po ahayaan ng Diyos na sinabi niya itong bagay ito, tapos babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Hindi po mangyayari yun. Sobrang tapat po ng Diyos sa kanyang mga bagay na sinasabi. And He will make sure that everything will come to pass pag sinabi niya, dahil siya yung hari. Anything na sabihin niya, yun yung mangyayari. Amen po ba? Amen. Amen. So, kaya naman po, ganun na lang po ang preach po ni Paul, na ma-renew po natin yung mind, na kung tayo po man ay duda before, dahil po sa mga natural senses na meron po tayo, sinasabi sa atin ni Paul na hindi pa huli ang lahat. Let us start agree with God in His goodness towards us. Amen? Amen. But fully agree with God on everything, hindi lang po dahil siya po yung makapangyarihang Diyos, dahil sambahin po natin siya. We should fully agree pati sa lahat ng bagay na gagawin niya sa ating mabuti. Amen po ba? So, kaya naman po, kung kayo po ay fully agree sa sinasabi ng Diyos na kabutihan niya sa inyong buhay, sama-sama po natin i-declare yung mabasa po natin sa screen. Ready na po kayo? And let's declare this faith sa ating mga buhay. Sabi dito, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. I have what the Bible says I have. I am what the Bible says I am. And I can what the Bible says I can. Amen. Sa pamamagitan lamang po ng pag-declare ng ating bibig sa mga promises ng Panginoon, pinapakita po natin sa Diyos na tayo po ay sang-ayon. Na tayo po ay sang-ayon sa mga bagay na ipinapangako niya. Hindi ka po pwede kasi ngiti ka yung bibig mo tapos sabihin mo, sang-ayon nga ako. No, hindi po. Kailangan niyo po talagang i-declare na kayo po sang-ayon sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Thank you, Jesus, sa kabutihan niya sa ating buhay. We have everything we have kasi yun yung katotohanan na sinasabi sa atin ng Biblia. Kung if you will just take a look, have time na mag-meditate sa mga salita niya, and if you just really have time para po mapag-aralan pa ng gusto ng kanyang salita, we really encourage you to join us sa ating mga Bible study kasi po, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, marami po kayong mga tanong na hindi po natin madiscuss dito sa pulpito, pero pagdating po sa Bible study, you will came to ask sa mga tao na roon. Actually marami akong tanong sa sinabi ni ganito, ni ganyan. From doon po talaga kayo lalago. At doon talaga tayo lalago when we ask question tapos sasagot yung mga tanong natin. Amen po ba? Amen. Amen. So, pwede po ba natin palakpakan yung Diyos sa kanyang kabutihan? Amen. Amen. And again, gaya po ng sabi ni Paul sa kanyang sulat, we have to disable our natural senses and start using spiritual sense, which is faith, in relating with God. Malinaw po ba? Malinaw, amen. Thank you. So, ito naman po yung second mindset na sinabi sa atin kanina ng carnally minded, which is sinful minded. So, yung next mindset naman daw po is sinful minded. Sabi po dito sa sinful minded, ito daw yung klase ng mind controlled by your sinful desire. Ito daw po yung klase ng mind na controlled by your sinful desire. Sabi po dito sa Galatians 5, chapter 5, verses 19 to 21, sabi dito, now, the work of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred,
contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell beforehand, just as I told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So I just wanted to inform or to tell you or to inform you na yung both naturally minded at saka yung sinful minded, sabi po sa binasa nating verse na Romans 8 chapter 6 ay death. Either ikaw daw man ay naturally minded, sobrang sobrang pagdating sa mga bagay-bagay na meron ka, practical ka, okay po yung maging practical, pero pag makikipag-relate ka po sa Panginoon, alisin niyo po yung magiging word na practical or even yung naturally minded. Kasi even naturally minded po or even sinful minded, isa lang po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po nun, kamatayan. And isa sa mga bagay na ayokong description ng kamatayan, bukod sa wala siyang kabuhay-buhay, is wala siyang pag-asa. Sinabi mong death, walang hope. And we really don't want na tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng hope ng Panginoon, nang mamatay siya sa krus at mabuhay siya, tapos ikaw, lugmo ka sa ganong mindset. We really encourage you to renew your mind. Amen po ba? Amen. So, thanks be to God kasi meron pang isang klase ng mind na nagbibigay ng life and peace. Kung na binasa po natin na Romans 8 verse 6, which is ito po yung ano po ulit? Amen. Amen. Spiritually minded. Ito lang daw po ang klase ng mind na nagbibigay ng life and peace. Ito lang daw po ang nagbibigay ng life and peace. So kung kanina po yung carnally minded is control po siya ng natural senses mo or ng simple mind mo o sinful desires na meron ka. Yung spiritually minded naman po, siya po ay controlled ng Word of God. Kaya po kanina yung objective number 1 natin, sinabi natin, walang ibang way para makapag-renew ka ng mind kundi sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, pag-meditate ng salita ng Diyos, at pag-apply nito sa ating mga buhay. Wala pong iba kasi ang spiritually minded person po ay controlled ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, sabi po rito sa John 6:36, the word that I speak to you are spirit and they are light. Amen. Sobrang linaw. Hindi mo na kailangan i-explain. Hindi po ba? Amen. Now, since malinaw na po sa atin that paano tayo makakapag-renew ng mind. Pangalawa, malinaw na po sa atin, bakit kailangan natin mag-renew ng mind? Tapos pangatlo, malinaw na po sa atin. Ano yung mga klase ng mind na kailangan nating i-avoid kung gusto natin mag-renew ng mind? Malinaw na po sa atin, hindi po ba ngayon, ilagay naman po natin siya into life application. Amen. So, which is yung objective number 4 natin. Life application. May oras pa po ba? Meron pa po. O, sige po. Saglit na lang naman na po ito. Okay, life application. So, unang-una, sa life application po natin. Wala siya. Okay. Reject natural thoughts contrary to faith. Isa po, pwede niyo po bang basahin na malakas? Reject natural thoughts contrary to faith. Amen. Amen. So, reject natural thoughts contrary to faith. Always keep in mind po na i-reject nyo po anything na kukontra po sa inyong kukontra sa inyong pananampalataya. Gaya nga po ng sabi sa atin kanina ni Paul sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight.
Alam niyo po yung ibig sabihin, kanina pa natin binabasa ng walk by faith and not by sight. It simply actually means na bypassing your natural senses and instead believing your spiritual senses. Sa lahat ng bagay na dinidil mo patungkol sa relasyon mo sa Panginoon, paano naman yung ibig sabihin nun? So ito po yun, walking by faith simply means bypassing your natural senses. So halimbawa po, no? Halimbawa po, nakita nyo po yung pitakan ninyo. Wala pong laman. Sasabihin mo ba yung nakita mo na, ay, wala tong laman. Pulubi ako. Tapos, trabaho pa ako ng trabaho. Ending, wala rin naman akong pera. Yun ba yung sasabihin mo? Alam nyo po ba na kapag yun yung sinabi nyo, parang sumasang-ayon kayo sa natural senses na meron kayo. Pero tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan po ng sulat ni Paul na tayo daw po ay maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga naman pag nakita mo yung wallet mo, walang laman, sabihin mo, salamat Panginoon, ako po'y blessed. Salamat Panginoon, ako po'y ginawa. Amen. Sa ganong paraan po ninyo, sinasang-ayunan nyo ngayon yung pangako ng Diyos sa inyong buong buhay. Kapag nakita niyo po na ganon, sabihin nyo, paniwalaan niyo po kung anong katotohanan ng salita ng Diyos. Ako po ay pinagpala, tapos ako po ay ginawang mayaman ni Kristo. Amen, amen. Alam niyo po, yung ganito pong klase ng paggamit po ng spiritual sense nyo sa pag-deal o pakikipagrelasyon sa Panginoon, same thing po din sa mga nararamdaman nyo pong sakit. Same din po sa sickness and sa healing. I-declare nyo po, huwag nyo pong panigan yung sakit. Panigan nyo po yung pangako ng Diyos sa buhay nyo na kayo po yung magaling. Amen? Amen. Amen. Now, tao dito, kapag ganun po yung klase ng inyo pong mindset, talagang masasabi nyo na talagang kayo ay lumalakad ng may pananampalataya sa Diyos at hindi umaasa o hindi lumalakad ng base sa inyong nakikita. Yun po actually yung isa pong kanina pa natin binabasa, walk by faith and not by sight. We are called to do that. Amen? Amen. Kaya na po, inaanap ko po yung friend ko kung nandito po siya. Kasi kanina napansin ko siya. Anyway, kwento ko lang po yung yung testimony niya na time na sinabi niya sa akin, not long time ago. So, itago na lang po natin yung kaibigan ko sa pangalang Tony. Okay? Si Tony po, meron po siyang life testimony sa akin. Okay. Kilala niyo po si Tony? Okay. So, ito pong si Tony ay merong shinare sa akin na isang bagay. Okay. Tapos, sinabi niya sa akin, alam mo ba Mike, na anytime na may darating sa aking bill sa harapan ko, bayarin, sabi niya. Hindi niya sinasabi sa bayarin na tanggap niya o sisilipin yung amount na ano ba yan? Saan nakukuha ng pambayad nito? O ano ba yan? Meron ba akong pambayad ng gantong halaga? Hindi sinasabi yun ni Tony anytime na may darating na bill sa kanya. Alam niyo po kung anong sinasabi ni Tony na natutunan ko po sa kanya, and I really wanted to share it to you para ganun din po yung ganun din po yung maging life application nyo. Pag sa tuwing may darating na bill sa inyo, sasabihin nyo po sa billing na dumating, Lord, thank you. Ipapakita mo ulit paano ka magpo-provide. Lord, thank you. Muli, masasaksihan ko na naman paano kayo magpo-provide. Ganun po yung ibig sabihin na sumasang-ayon kayo sa pangako ng Diyos sa buhay nyo. Despite na nakikita nyo sa harapan, hindi ko gagamitin yung senses ko. Gagamitin ko yung spiritual senses ko. Amen po ba? Alam nyo po, habang inaaral ko itong topic na to, and while thinking kung gaano siya ka-confident, sharing it to me, now I don't wonder bakit
itong friend kong to na si Tony, kaliwat kanan kung maka-receive ng sidelines. Tapos, kung bakit every time na hindi sila magkakasundo ng amo niya at aalis siya sa company niya, wala pang ilang linggo, may work na ulit. Seryoso, talagang hindi siya binababayaan ng Diyos. Why? Sang-ayon siya na po-provide yung Diyos para sa kanya. Amen. Amen, di ba? Ganun po yung gawin natin. I mean, kapag makikipag-relate po tayo sa Panginoon, gagamitin po natin hindi ang ating mga natural senses. Ang gagamitin po natin ang ating spiritual senses. Amen po ba? Amen. So, yun po yung para sa ating, sa ating life application number 1, we will reject natural thoughts that comes from our natural senses, which is contrary to our faith. Amen po ba? Ito naman po yung life application number 2. Life application number 2, rebuke sinful thought. Everybody say, rebuke sinful thoughts. Amen, amen. So, ito pong rebuke sinful thoughts na to ay naalala ko, pinaliwanag din to sa atin nung nag-share na kaino si Pastor Jeff. So, sinabi niya na anything daw na lumilipad sa ating ulo, 1 inch, ay wala tayong control doon. Katulad man ng ibon, katulad man ng aeroplano, tipong ganun. Wala tayong control doon. Pero, once na yung ibon na yun ay gumawa ng pugad sa ating mga ulo, that's the time na magkakaroon tayo ng parang deciding power kung hahayaan lang ba natin na magbuo ng pugad yung ibon sa ating ulo as in para tayong dead, okay lang, sige gawin mo yan. Or, sasabihin natin na itigil mo yan. So, yun po yung kakayahan natin na piliin. Alin doon sa dalawa? Hayaan lang natin yung ibon na gumawa ng pugad sa ating isip o i-rebuke natin. Tinuturo po sa atin ng Biblia na we can rebuke evil thoughts sa ating isipan. Hindi po natin maaalis na sumagi sa ating isipan yung mga evil thoughts kasi by nature we're sinful talaga. Pero po kaya po nating i-rebuke yun. Even Jesus actually na sinabi niya sa Matthew chapter 9 verse 4. Sabi niya rito, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Hindi surprise si Lord na magkakaroon ka ng evil thoughts, pero surprise siya, bakit mo in-entertain yun? I-rebuke mo. I-rebuke mo. That's what actually God is saying us. Na we have the power to rebuke sinful thoughts sa ating isipan. Amen po ba? Amen. Amen. So, ito naman po yung life application number 3 natin. Life application number 3, regulate sensual entries. Everybody say, regulate sensual entries. You know, this is very true even sa mga panahon na to. Kasi po, ang ating pong mind is directly affected po kasi talaga siya ng mga bagay na nakikita mo at mga bagay na naririnig mo. Laging ganun. Itong dalawang sense na to, nakikita at saka naririnig. Ito talaga yung mga directly tumatama sa isip mo pag may nakita ako. Diba? Kaya nga, alam mo, hindi ko masisisi Paul, bakit sinulat niya yung walk by faith and not by sight. Hindi niya sinabi yung by touch o kaya by hearing kasi talaga yung natural senses mo, sobrang aapekto sa isipan mo. Hindi po ba? Now, dahil yung mga bagay na nakikita mo at naririnig mo is directly nakaka-apekto sa isipan mo, dapat ang gawin natin is i-regulate ang mga bagay na pumapasok sa ating mata at mga bagay na ating naririnig. Kasi po, kapag maganda po yung mga bagay na naririnig natin, katulad po ng mga bagay na nakikita natin at naririnig, katulad po ng paikinig sa salita ng Diyos, magandang epekto noon sa atin. Pero kapag pangit o kaya hindi maganda o sinful yung nakikita ng iyong mata at naririnig, yung mind mo magiging madumi. Definitely, di ba?
What you eat is what you're actually processing. Amen po ba? So, what we will do is we must regulate yung mga bagay na ating nakikita at ating naririnig. So, ito po yung mga list ng mga entries ng mga sensual things sa ating buhay. So, top 1 dyan, makikita nyo yung television, movies. Hindi ba? Kasi, gaya po na sabi ko sa inyo, directly na ma-apekto sa atin yung mind, internet. Sa mga nagbabrowse po, mga nagbabrowse ng Facebook, pag nakita nyo po sa kaka-browse nyo, may malaswa po kayong napanood, tapos ibabrowse nyo, wag nyo pong gawin ganun. Balikan nyo yung post, tapos i-click nyo yung 3 dots. Not interested, para susunod, hindi na babalik sa inyo. Kasi else, you're just playing dead. So, susunod, makikita mo uli yung pag nag-scroll up ka ulit, di ba? So, music, di ba? Marami talaga ngayon, especially mga yung mga worldly music na ang gandang pakinggan, pero pag binasa mo yung lyrics, oh no, yung paling ibig sabihin nun. Naku, ingat po kasi yung kaaway po is talaga pong matyaga talaga siyang titingin sa atin, matyaga talaga siyang hahanap ng oportunidad para sirain ka, para nakawin ka sa Panginoon at para para talagang i-destroy ka. Amen po ba? So we will not allow doubt. Tandaan niyo po, ang kahit na ano pong bagay sa ating buhay, kapag hindi mo pinakain, mamamatay. Pag hindi mo pinakain, mamamatay. So let's not feed. Sabi po rito sa Romans 13, verse 13 to 14, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness and lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus and make no provisions for the flesh. Gaya po ng sabi ko sa inyo, kapag hindi nyo po binigyan ng provision, yung mga sinful things sa buhay ninyo, eventually mamamatay po yun. Yun po yung gusto sabihin sa atin kanina na binasa ng verse. Amen po ba? Amen. So, kailangan po talaga nating i-regulate yung mga bagay natin nakikita at ating napapakinggan. Amen? Amen. Huwag po nating bigyan ng provision o supply o ng food ang ating flesh. Especially po kung ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, binigyan niya po ako ng kalayahan sa, o parang binigyan niya po ako ng breakthrough or freedom sa pagsusugal. Kasi po, sobrang talaga ako before. Kumbaga, kahit anong sugal na nalalaman mo, sabihin mo sa akin, sabihin ko sa iyo paano doon mananalo. Actually, ganun talaga ako. Ganun yung thinking ko before, but thank God. And tawag dito, nakalaya ako sa ganun, sa ganung klase ng katauhan. And even up to now, medyo maingat ako. Na pag nakikita ko sa Facebook, may nakikita ako mga nagpo-poker o mga okay, 3 dot, burado siya agad. O kaya, sa kung ano pa mang means ng sugal. Especially, ang dami ngayong vlogger sa Pilipinas, puro yung ina-advertise yung mga online gambling and all. Alis agad yun sa akin. Kasi I know kung saan ako mahina. And you are actually need to do the same thing. Kasi hindi ko naman po kayo kilala. Basically, kapag kayo na lang po alone, kayo kilala nyo po yung sarili nyo. And I'm telling you, don't make any provision sa flesh na meron kayo. And instead, isipin nyo po, lahat po ng bagay na hindi mo pinapakain, eventually mamamatay. Amen? And yun yung gusto natin sa flesh natin. Amen po ba? Amen. So, ito naman po yung life application number 4 natin. Refuse to be idle. Ulitin ko po, refuse to be idle. Kapag po kasi wala po kayong ginagawa, tapos yung isip po ninyo is parang blank, gusto nyo lang talagang magpahinga or something else, that's the time na talagang papasok yung enemy para, alam mo yun, mag-isip tayo ng something new, something kakaiba, di ba? Gaya nga ng sabing, gaya ng old saying, sabi nila, an idle mind is devil's workshop. An idle mind is devil's workshop. So, huwag po natin hayaan na
yung ating kaisipan is idled o parang wala po siyang bagay na ginagawa. Sabi po sa 1 Peter 1 chapter 1 verse 13, sabi po rito, so prepare your minds, sabi ni Peter sa kanyang sulat, for actions and exercise self-control. Amen. Similarly, Paul writes sa kanya pong sulat sa mga taga-Thessalonians, sabi niya ron sa Thessalonians 3 verse 11 to 12, we heard that some among you are idle. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus to settle down and earn the bread they eat. Sabi ni Lord, hindi naman kayo mga busy. Mga chismosa lang kayo eh. Pwede ba magsipagtrabaho kayo? Yun actually yung sinasabi ni Paul dun sa sulat niya. Kasi pag nagtrabaho tayo, we will avoid those things. Yung magiging chismosa ka, talagang nagpo-focus ka lang sa ginagawa. Okay. Nangyayari yun kapag busy yung mind mo or you're in the action, pero pag idle ka, naku, these things will happen. Amen po ba? Yung busy bodies po doon, ibig sabihin doon, sisera ka, chismosa ka. Ganon daw po yung nangyayari kapag idle daw yung kaisipan mo. Amen po ba? So we will refuse to be idle. Alam niyo po kung sakali po man, no? Kung sakali po man na sumang-ayon kayo kay Bruno Mars. Yung, today I don't feel like doing anything. Talagang ganon. Darating ka talaga minsan sa buhay mo, wala ka talagang ginagawa. Okay, pag dumating man sa pagkakataong yon, alam mo kung anong gagawin mo? Matulog ka. Matulog ka. Hindi ka lang alam mo yun? Hindi mo lang napahinga yung isip mo sa kakaisip, binigyan mo pa ng panibagong lakas o mag-regenerate yung katawan mo. Hindi po ba? Amen? Amen. Pero kung sakali man na sinasabi mo, Mike, ang dami kong energy, hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin, and hindi rin ako inaantok, then itong life application number 5 ay para sa'yo. Ito ay reflect on godly thoughts. Reflect on godly thoughts. Okay, so bago ko po i-discuss yung reflect on godly thoughts. Sino po sa inyo rito, narinig nyo na po yung na-encounter nyo during your physics time, yung law of impenetrability. Law of impenetrability. Medyo mahirap siya, pero for sure sa mga dito, sa mga engineering, or sa civil engineering, o kaya sa mga architect, narinig to. Pero probably nakalimutan lang siguro. Baka absent, di ba? Law of impenetrability. Ang sabi rito, it states that the inability of two portions of matter to occupy the same space at the same time. Wala daw matter na makakapag-occupy ng same space at the same time. Alam niyo po ba, it applies also in our mind. Kapag puro po mga gandang bagay po ang nilagay niyo po sa inyong isipan, there's no space para po sa mga masama at sinful na thoughts sa inyong isipan. Ito lang po yung ibig niya sabihin dito. So, ganun din po yung gawin natin. Let's reflect. Let's reflect on the goodness of God sa buhay natin. Kaya naman, boss, doon sa na-appreciate ko po yung sa tuwing nag-uumpisa po yung Bible study natin, bago yung warm-up question, naglalagay po muna tayo ng Thanksgiving. Kasi totoo, bago ka sumalang dun sa bago ka nga muna mag-join ng BS, on your way, iniisip mo na talaga kung ano yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo para pagdating ng time na tatanungin ka, may masasagot ka, di ba? It's actually helpful. You really need
na isipin yung mga mabubuting bagay na tinuro sa iyo ng Panginoon. I mean, naranasan mo sa Panginoon. In that way, walang puwang yung mga sinful thoughts sa iyong isipan. Mawawalan po ng thoughts. Sabi rito ni Paul sa mga taga-Philippians, naalala ko tuloy yung kwento ng misis ko, sabi niyo, alam mo yung ka-workmate ko na Indiano, inggit na inggit sa mga Pilipino. Kasi sinulatan niya yung mga Pilipino ng itong letter na to. Sabi niya dyan, hindi para sa mga taga-Pilipino yan, taga-Pilipay yan. So, okay, ito po yung sabi. In conclusion, my brothers, sabi rito, fill your mind with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Amen? Hindi po na siya actually kailangan i-explain, di ba? Talagang whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, think about such things. That's the only way para matanggalan mo ng Panginoon ng hawak sa utak mo yung mga masamang bagay sa isipan mo. Kasi sabi ng law of impenetrability, wala daw way na mag-exist ang dalawang bagay sa isang matter in the same time. So we really need to think of or meditate of the Word of God sa ating buhay. Amen po ba? Now, isang verse na lang po, tapos after nun, magka-pray na po tayo. Okay. Now, naunawaan po natin na ito po yung mga life application na kailangan po natin gawin. So, pwede ko po bang i-request sa inyo na basahin po natin ng sabay-sabay, ng malakas, na may conviction sa ating mga sarili. Ready? 1, 2, 3. Reject natural thoughts contrary to faith. Rebuke sinful thoughts. Regulate sensual entries. Refuse to be idle. Reflect on godly thoughts. Amen. Alam niyo po ba itong mga pamamaraan na to? Ito yung pamamaraan po ng tao. Paano may handle yung thoughts na akma sa salita ng Diyos? Ito pong mga bagay na to is human-created way para i-handle yung thoughts. Pero hindi po matatapos itong gabi na to na hindi ko po sasabihin sa inyo ano naman po yung pamamaraan ng grasya para i-handle ang ating thoughts. And ito po yun, 2 Corinthians 10, verse 5. At matapos po tayo dito, sabi dito, bringing into captivity every thought, natural and or sinful, to the obedience of Christ. Yung sinasabi po ng obedience of Christ, referring to the finished work of Jesus Christ, which is dying on the cross for us. Amen? Can we all stand?